tinatawagan po namin kayo ng pansin, mga kababayan, mga kapatid po namin sa ating dating pinagsasama-samahan. Bakit hindi ang mabuti sagutin ng inyong kinikilalang puno ang mga bagay po na aming inilalatan? Tsaka Brother Warley, putol kita. Bakit yata iba na ang tagapagsalita nila ngayon? Sila ngayon, Brother Warley, babae na ang kanilang ginagawang tagapagsalita. Siya na ba ngayon ang inyong official spokesperson? Opo. Yung aking asawa, Opo. ang lagi nilang ginagamit para magsalita, mapalabas sa UNTV, no? Sa programa, pinapakita rin yung aking asawa sa mga lokal, yung kanyang video na marami siyang sinasabi na tungkol sa akin, yun ang kanilang gustong ipaulit-ulit iparinig sa mga kapatid sa ating dating pinanggalingan, Brother Warley. Opo. Kaya nga po ako po, kapatid na Willie, meron po sanang gustong itanong sa kalipunan ng ating tagapakinig, mga dati po nating kasamahan, at lalo na sa dati po naming kinikilalang tagapanguna, dating kinikilala po naming sugo. Hindi na po ba ninyo kayang sagutin ang mga bagay na aming inilalatag, ang mga isyong biblikal, at kinakailangan pang iba ang sumagot para sa inyo, at ang tinutukoy ang mga bagay po na merong kinalaman sa pagkatao, merong kinalaman sa isang napakalit na bagay na usapin bilang mag-asawa. Di bali po sana, kapatid na Willie, kung itong lahat ng sinasabi nila puro katotohanan sana. Pero karamihan po riyan, mga bagay na hindi katotohanan. At ang bagay pong ito ay, una po sa lahat, ay humihingi po tayo ng paumanhin sa amin pong mga tagapakinig, tagapanood, lalong-lalo na po sa naghihintay po ng programang ito, dahil medyo kami po ay hindi ho na ipagpatuloy ang iba't ibang mga talakayan na dapat ho sana ay mapakinggan ng ating pong mga kababayan itong mga nakalipas po na ating pagtatanghal sana, kapatid na Willie. Tama ka dyan, Brother Warley. Ang marami nating mga kapatid dun sa ating pinanggalingan ay talaga namang naghihintay at sila'y nagtaka. At marami nang nagtatanong, Brother Warley, bakit daw tayo nawala sa ilang mga panahon na hinihintay nila ang ating programa, sapagkat ito'y ating ipinag-anyaya sa ating mga taga-subaybay na ito'y kanilang mapapanood sa araw ng Huwebes, Sabado at Martes. Pero meron ngang mga hindi inaasahang pangyayari, Brother Warley, na meron tayong mga dating kasamahan na nagsadya at naghain ng reklamo sa pamunuan ng IBC 13 at talagang pinipilit po nila na hadlangan itong programang ito. Marahil, Brother Warley, sila nag-aalala dahil sa mga napapakinggan ng mga kapatid, nabubuksan ng mga isipan nila, Brother Warley. Malamang po yan, kapatid na Willie, dahil marami na po akong natatanggap na text messages, feedback, doon po sa ilang po natin mga kasamahan, hinggil po dito sa mga iba't ibang mga tinatalakay po natin sa mga issue po ng banal na kasulatan. At ito nga po, kapatid na Willie, ay bagay po na nagpapangiti po sa akin. Kasi may naaalaala po akong isang sitwasyon dati, na sa atin pong pagsasahimpapawid ng mga salita ng Diyos, nung tayo po'y nandoon pa po sa ating pagsasama-sama dati, ay meron din pong mga grupo na pumipigil ng pagsasahimpapawid ng programa. Kaya lang, ang isang bagay po na akin pong sa isang banda ikinatutuwa, dahil sa atin pong parte nararanasan po natin na tayo po ay kanilang pigilan, bagaman sa katotohanan po, mga kababayan, wala naman po kaming sinasabing masama laban sa personal ng sino mang tao. Wala tayong binabagit na personal dito, Brother Warley. Hindi ba kagaya ng ginagawa sa atin? Talagang ang gusto nilang pag-usapan doon at ang kanilang ipinupukol mga issue na personal. Nandyan yung masasabi natin na simpleng hindi pagkakaintindihan o problema na mag-asawa masyadong ginagawang highlight, Brother Warley. Opo. At ang layon kasi ng ganung pamamaraan, para yung issue na ating inilalatag sa kapatiran, mailihis nila, Brother Warley. Gumagamit sila ng iba't ibang mga taktika na masasabi ko na hindi lalaking pamamaraan, Brother Warley. Bagaman ang bagay na ito, kapatid na Willie, alam ko po na hindi po ito alam ng karamihang mga kapatid natin diyan po sa ating pinanggalingan. Hindi po nila alam na kaya po kami ay hindi po nakapag-air nitong nakaraang Sabado
dahil ho kami po ay pinigilan ng inyong grupo. At sa bagay na ito, kapatid na Willie, naniniwala po ako, pagka po ang isang bagay ay pinipigilan, may dahilan. Oo, Brother Warley, at sa Biblia, yung gumagawa ng mga pagpigil o paghadlang, masasabi natin na yan hindi gawa ng Diyos siya, Brother Warley. Tama po. Meron ka bang alam, Brother Warley, sa Biblia na paghahadlang na gawa na hindi naman sa Diyos, Brother Warley? At ito po ay may sinasabi po sa Biblia tungkol po dito sa mga iba't ibang mga paghadlang. Ito po ay nakasulat sa unang Tesalonica sa Kapitulo 2 at ang bersikulo po ay 18. Meron pong ganitong ating mababasa. Sapagkat nangagnasa kaming pumarian sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli, at hinadlangan kami ni Satanas. Kaya Brother Warley, maliwanag sa talat ng binasa mo na meron talagang gumagawa ng paghadlang. Tama po. Meron talagang gumagawa ng pagpipigil, para mapigilan yung isang mabuting gawain. Opo. Ayon sa talat ng binasa natin, yun palang ganung mga gawain na humahadlang sa kabutihan, Brother Warley, yun pala'y gawa ni Satanas. Yun po ang maliwanag po na sinasabi po sa kasulatan. At hindi po natin po pwedeng tanggihan ang katotohanan ito, mga kababayan, na kung ang halimbawa ang isang katotohanan nag-uumalpas ay pilit na pipigilan ng sino mang tao o grupo ng mga tao, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Natatakot po sila na ihayag ang katotohanan, natatakot sila na baka po meron silang itinatago na ating pong maibulgar, kapatid na Will. No, Brother Warley. At doon naman sa mga magdedere sa atin, Brother Warley, na maglabas tayo ng katibayan, na sila nga ay gumawa ng effort na pigilan ng ating programa, meron naman tayong ilalabas Opo. Diba? Hindi tayo nagpaparatang dito, hindi tayo nagbibintang, o sa mga gustong humingi ng kopya, bibigyan natin. Tama po. Diba? Yung mga, ito katibayan talaga na nagreklamo sila sa IBC 13, meron tayong ilalabas, Brother Warley. At iyan po ang gusto ko pong itawag ng pansin sa atin pong mga kasamahan dyan. Mag-isip po kayo, mga kapatid. Itanong po ninyo sa inyo pong nangunguna, sa inyong kinikilalang sugo. Totoo po ba na inyong hinahadlangan ng aming pong pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang pagtalakay sa iba't ibang issue? Liwanagin niyo po, mga kapatid, at siguro sila po ang higit na makasasagot ho nito sa gitna ng kanilang kapatiran, kapatid na Will. Kasi Brother Warley, agad din nakita ang epekto ng ating ginawang pagtatanghal. Sa mga nauna at ikalawang episode natin, nadama agad ng kapatiran ng epekto ng ating ginawang pagbubunyag dito, Brother Warley. Opo. Naipakita natin sa ating mga nagdaang pagtatanghal na talagang mayroong mga salungatan, mga kontra-kontrang mga turo na itinuturo sa ating pinanggalingang samahan, Brother Warley. Ako nga po, mayroon po akong nakausap na kapatid. Sabi niya, ang nakapagtataka sa inyo, ang lahat ng sinasabi niyo, puro biblical issue. Puro mga bagay lang nakatwiran. Pero ang isa nakapagpapahina sa amin, pagdating dito, ang maririnig namin kung sino-sino, puro personal, puro mga atake sa inyong pagkatao. Tinatawagan po namin kayo ng pansin, mga kababayan, mga kapatid po namin sa ating dating pinagsasama-samahan. Bakit hindi ang mabuti sagutin ng inyong kinikilalang puno ang mga bagay po na aming inilalatan? Saka, Brother Warley, putol kita. Bakit yata iba na ang tagapagsalita nila ngayon? Sila ngayon, Brother Warley, babae na ang kanilang ginagawang tagapagsalita. Siya na ba ngayon ang inyong official spokesperson? Yung aking asawa, ang lagi nilang ginagamit para magsalita, mapalabas sa UNTV, no? Sa programa, pinapakita rin yung aking asawa sa mga lokal, yung kanyang video na marami siyang sinasabi na tungkol sa akin, yun ang kanilang gustong ipaulit-ulit iparinig sa mga kapatid sa ating dating pinanggalingan, Brother Warley. Opo. Kaya nga po ako po, kapatid na Willie, meron po sanang gustong itanong sa kalipunan ng ating tagapakinig, mga dati po nating kasamahan, at lalo na sa dati po naming kinikilalang tagapanguna, dating kinikilala po naming sugo. Hindi na po ba ninyo kayang sagutin ang mga bagay na aming inilalatag, ang mga isyong biblikal, at kinakailangan pang iba ang sumagot para sa inyo, at ang tinutukoy ang mga bagay po na mayroong kinalaman sa pagkatao,
merong kinalaman sa isang napakalit na bagay na usapin bilang mag-asawa. Di bali po sana, kapatid na Willie, kung itong lahat ng sinasabi nila puro katotohanan sana. Pero karamihan po riyan, mga bagay na hindi katotohanan. At yan po'y alam mismo ng nagsasalita. Bagay na usapin bilang mag-asawa, di bali po sana, kapatid na Willie, kung itong lahat ng sinasabi nila puro katotohanan sana. Pero karamihan po riyan, mga bagay na hindi katotohanan. At yan po'y alam mismo ng nagsasalita, ng mismong inyong may bahay, kapatid na Willie. Oh, Brother Warley, natatandaan ko nung araw, kapag ka nagsasalita yung aking kinikilalang nagturo din sa akin, Brother Warley, kasi nung mga panahon na siya inaatake rin personal ng yung mga hindi makasabay sa kanyang pangangaral, lagi niya sinasabi, huwag natin pag-usapan dito kung sino mabuti, kung sino masama. Ang pag-usapan natin dito, yung aral, yung doktrina. Pero ngayon, Brother Warley, wala silang hilig na patulan yung ating mga inilalatag na katwiran dito Ang gustong pag-usapan, yung mga personal na usapan, no? Mga isyong personal, tapos ang gusto nilang marinig, mga komentong negatibo. Pag positibo, ayaw nila, Brother Warley. Basta ang gusto nila, masira ang pagkatao ng sino mang gusto nilang sirain, wasakin ang pagkatao ng sino mang gusto nilang wasakin, Brother Warley. Opo, kaya nga po, iyan po yung isang bagay na nakapagtataka at nakakapanibago, kapatid na Willie. Kasi ako po ay tumanda na sa pagsasama-samang iyan, diyan po ako lumaki. Pero sa tuwing makikita ko na mayroong ibang pananampalataya ang babatikos sa ating pong pagsasama-sama, agad-agad na lumalabas ang ating pong tagapanguna dati, at siya ang nagtatanggol at hindi ang pinag-uusapan po'y personal na bagay, hindi ang pinag-uusapan, Biblia lang ang ating dapat na kilalanin, dito natin dapat ibatay ang lahat ng ating pinag-uusapan, pero yan po'y matagal ng panahon, mga kababayan. Ngayon po, iba na. Mga kapatid, mga kababayan, mag-isip po tayo. Hindi na ho tayo katulad ng dati. Na ang dating pinag-uusapan ay puro Biblia lang. Ngayon ho, ang gustong-gustong topic, ano ba ang maling nagawa ni kapatid na Willie? Ano ba ang tintas ninyo sa kanila? At mismo po, ang may bahay ho ninyo ang nagiging kasangkapan para ho sa usaping ito na bagay na dapat kayo po na tagapanguna ng amin dating pagsasama-sama, kayo ang higit na dapat sumagot nito at dapat mga tira nito. Kung hindi mo naman kaya, meron naman po siyang pangalawa. No, Brother Warley, maputol kita. Tayo magbibigay lang ng ilang daan para sa ating mga paanyaya. Balik po tayo sa ating palatuntunang biblical issues, suriin natin. Tayo po nasa ikalawang bahagi lang ng ating programa, Brother Warley. Tama po.